Claire, you have an excellent degree in business. Bakit wala ka pang working experience? 25 years old ka na, right? Tanong ko sa kanya. Yes, sir. Pero may personal na dahilan iyan. Pasensya na po. Tumingin siya sa ibaba. Ano kaya iyon? Tanong ko sa aking sarili. Okay. Sabihin mo sa akin, bilang walang karanasan sa pagtatrabaho, bakit kita kukunin? Matigas na tanong ko sa kanya, habang sinasara ang resume niya at inilapag sa mesa. Kukunin mo ako dahil maipapangako ko sa iyo na ito ang aking unang karanasan sa pagtatrabaho at ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. At hindi ako magbibigay ng kahit isang pagkakataon sa iyo na madismaya ka. Mapapatunayan ko sa iyo na ako ay karapat-dapat para sa itong trabaho. She said firstly. Gusto ko ang ugali niya. Will you hire me? Confident, di ba, Miss Martinez? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. Ngumiti siya at tumango ng positibo. Well, I like your phrase. Confident attitude, Claire. I would like to see your work for me as my personal assistant. You got the job. Thank you. Thank you, Mr. Francisco. Don't expect it would be a path of roses working with me, Miss Martinez. Sabi ko sa kanya. Good for me then. I hate roses. Sagot niya. Tomorrow, 8:30 a.m. sharp with my coffee. I hate tardiness. At tumayo na ako. Noted, Mr. Francisco. Umalis siya sa opisina ko bago nagbigay ng isang maliit na ngiti. My God. Nasasabik ako para sa kanya na magtrabaho para sa akin. Ibang-iba siya sa sassy attitude niya. She didn't throw herself at me. She was dressed modestly. Everything was at it. Tinawagan ko si Natalie. Tapos na ang interview. Send them all out. Sa kabilang banda si Jennifer. Nakuha ko ang trabaho. Hindi ako makapaniwala. Oh my God. Nakuha ko ang trabaho. Kailangan kong tawagan si Kuya. Kailangan kong tawagan siya. Kinuha ko ang cellphone ko at dinayal ang number ni Kuya. Good morning, Claire. Sabi ni Kuya sa kabilang linya. Kuya, you won't believe what happened. Sabi ko sa kanya. Nakita mo si Gigi Hadid? Ano? Gigi? Seryoso ka, Kuya? No. I got the job as the personal assistant at the Francisco Clothing. What? Oh my goodness. Congratulations, Claire. Kailan ka napapasok doon? Simula bukas. Kinakabahan kong sabi. Pero saan ka titira? You have the hotel reservation just for today. Yes, I know, Kuya. I still have to figure it out. Kailangan ko din ng mga damit. Sa weekend malamang babalik ako para kunin lahat ng bagahe ko. But the staying problem exists. Teka, naalala mo si Carter? Yung close friend ko noong college? Tanong ni Kuya. Yes, of course, I remember. I even had a little crush on him. What about him? He lives in New York. You can stay with him for a time you get an apartment. Iminungkahi niya. Sigurado ka ba? I mean, you have lost contact in this couple of years. Don't worry. I will call him. I will let you know by lunch. Okay. Sure, Kuya. Goodbye. Thank you, Carter. It means a lot. I say to him as I enter his apartment. It's a 2-bedroom apartment enough for us. Carter, well, he is changed for sure. I mean physical appearance. He has a great body. He even has beard now. Naalala ko na nagrereklamo siya noong teenagers niya na kung paano niya gustong magpatubo ng balbas. No worries, Claire. You are my friend too. Sana hindi mo ako pansinin sa sinabi na iyan. No. Sabi nga ni Kuya,
Dito rin nakatira ang girlfriend mo. Asan siya? Tanong ko sa kanya. She must be coming from work. She works in... Saktong tumunog ang doorbell. Ayan na siya. Sabi niya at binuksan ang pinto. At pumasok si Natalie. Ang babaeng nagtatrabaho sa Francisco Clothing. Siya ang kanyang kasintahan. Wow, small world. Parang sweet niya nung nakilala ko siya. Hey, ikaw? Napangiti siya nang makilala ako. Ngumiti ako. Magkakilala kayo? Tanong ni Carter kay Natalie. Pumasok siya para sa interview ngayon sa trabaho. At nakuha niya ang trabaho. At siyang kausap ko na titira dito sa atin. Sabi ni Carter sa kanya. That's great. Magkakaroon ako ng girl company ngayon. Niyakap niya ako. Thanks Natalie at Carter for letting me stay here. Ilang linggo bago ako makakuha ng apartment. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Sure, sabi nilang dalawa. Nagising ako sa oras para sa unang araw ko sa trabaho. Nagpasya akong magsuot ng puting shirt at itim na pantalon na may itim na tako. I did my makeup minimal and left my brown hair open with just clip at the back. Ready ka na ba, Claire? Tanong ni Natalie mula sa labas. Oo, sagot ko sa kanya. Lumabas ako ng kwarto ko. Nakaitim na pencil skirt at baby pink shirt si Natalie. Ang ganda niya talaga. Maswerte si Carter sa kanya. Tara, alis na tayo. Sabi ko sa kanya. Wait, mag-almusal muna tayo. Ipinaghanda tayo ni Carter bago siya umalis papunta sa trabaho niya. That's so sweet. I am hungry too. Sa loob ng 10 minuto, ay pareho kaming nasa kotse ni Natalie at tumuloy sa Francisco Clothing. Hey, I wanted to ask Mr. Francisco asked for the coffee yesterday. How does he like it? Any specific? Don't worry. Mr. Francisco is rude, strict, and demanding. But I know you are dedicated. You will work it out. Sana. Ngumiti ako. Pumunta ako sa opisina ni Mr. Francisco dahil hindi ko alam ang gagawin. Ngunit itinago ko ang aking bag sa aking espasyo. Itinuro sa akin ni Natalie kung saan nakaupo ang past na assistant. Inayos ko ang table at inilagay ang lahat ng file sa gilid. Nagsalin ako ng tubig sa baso niya. Naglagay ako ng business newspaper sa mesa habang sinasabi sa akin ni Natalie na gusto niyang basahin ang mga ito sa umaga. Matapos ayusin ang lahat ay nagpasya akong pumunta sa pantry para ipagtimpla ang kanyang kape. Nandito na siya within 15 minutes. Nakarating na ako sa pantry. Kumuha ako ng isang tasa at nagbuhos ng 2 shot ng espresso. Pagkatapos idinagdag ang tubig at gatas. Nagdagdag ako ng 1 cube ng asukal. Napaisip ako sandali at nilagyan ng kaunting cinnamon ang kape niya. Ginagawa ito ng aking ina noon para sa akin at ito ang paborito ko noon. Sana magustuhan niya. Pumasok ako sa opisina niya at inilagay ang mug sa isang coaster. Pumipili na sana ako ng dyaryo para basahin ng may malalim na boses ang bumulaga sa akin. Early aren't we, Miss Martinez? Lumingon ako. God, you scared me. Nilagay kong isang kamay ko sa dibdib ko. Hindi ko sinasadya. Sagot ni Mr. Francisco at lumapit sa akin. Grabe, ang gwapo niya talaga. Paano magiging gwapo ang isang tao? He wore a blue coat and pants with a very light blue shirt. Good morning, Mr. Francisco. Ngumiti ako. Good morning. Napatingin siya sa mesa na nakaayos na ang lahat. Napangisi siya nang makita ito. I assume tinanong mo si Natalie tungkol sa lahat. Umupo siya sa upuan niya. Oo, ginawa ko.
Here is your coffee, sir. And here all the business newspaper na gusto mong tingnan. Ininom niya ang kanyang kape. At biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Oh my God, Claire. Bakit nilagyan mo ng cinnamon ang kape ko sa unang araw mo? Hindi ka nag-eeksperimento sa unang araw. Are you crazy? Sinong gumawa ng kape na ito? Tanong niya. Ay, Ma'am Bon. Narinig mong mabuti ang tanong ko, Claire. Ako ang gumawa niyan. Sa wakas ay sagot ko sa kanya. There is something different in this. Yes. I added a pinch of cinnamon powder. My mother used to make such coffee for me. At nagustuhan ko ito. Pero pasensya na binago ko ang daily coffee routine mo. I will go and just make another normal one for you, Mr. Francisco. Sabi ko at nagsimulang lumabas ng opisina niya nang pinigilan niya ako. Claire, medyo sumigaw siya. Yes, lumingon ako. I like it. In fact, I want you to make the same coffee every day for me now. Binigyan niya ako ng maliit na ngiti. Talaga? Salamat kung ganoon. Nagkibit balikat ako. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Tanong ko sa pinakapormal na tono. For today, you go through each file of our competitors, debtors, creditors. I know you can't mug up all that, but remember the main ones. Second, send bouquet of yellow roses to Miss Marie, saying that do not contact me from this moment. Otherwise, consequences will be worse. Third, I am the chief guest of the NYU post-graduation ceremony. Just recheck my speech for it. My PR must have already emailed it. That's it for now. He said in one breath. Noted, Mr. Francisco. Umalis ako sa opisina niya para gawin ang mga gawaing sinabi niya sa akin. Isang buwan ako nagtatrabaho para kay Mr. Francisco. Tulad ng sinabi niya, ito ay hindi landas ng parang rosas. Nagbabago ang mood niya ng parang seconds sa orasan. Isang bagay na natutunan ko sa kanya ay mabait siya. Kapag mabait ka sa kanya. Ngunit my love, kung dumating ka sa kanyang masamang panig, siya ay napakasama. Hindi ako nagbibiro. If you ask me, I have managed till now not to get yelling from him. I mean, one time, he did scream at me, but it wasn't my fault. I did a weekend trip to my home, but unfortunately, hindi ko nakita si Kuya dahil kailangan niyang pumunta sa France para sa kanyang trabaho. Nasa marketing siya, kaya mas madalas siyang naglilibot. Nakatira pa rin ako kina Carter at Natalie. At naging close na kami. Pero may nakita na akong apartment. Mukhang nasa budget ko rin ang renta. Kaya nagpaplano akong lumipat sa loob ng 2 linggo. Hindi ako pwedeng umasa sa kanila habang buhay. Today was Monday. That means I have to see Mr. Moody Pants. Oo. Iyan ang pangalan ko na ibinigay kay Mr. Francisco. Hi, Mila. Bati ko sa receptionist na naging kaibigan ko na rin. Good morning, Claire. Kumusta? Nakangiting tanong niya sa akin. I'm fine. Mr. Francisco is not that bad. Ang swerte mo. Dahil may mga nagsasabi na halimaw siya. Kumindat siya sa akin. Narinig ko na rin iyan. Anyways, I have gotta go. He can be here any minute. Sabi ko sa kanya. Have a nice day. At umalis na ako. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.